Mga kapatid, nakakalungkot isipin talaga na nagawang patulan ni Bordek ang kinakasama ng kanyang kuya. Pagtaksilan niya ang kanyang kinakasama na si Edna. At habang ang kanyang kuya ay nasa loob ng kulungan, nagdurusa, nagpapakahirap, siya naman nagpapakasaya kasama na ang kinakasama. So eto na, oras na upang kausapin natin at malaman kung ano nga bang naging dahilan niya at sumama siya kay Bordek. Narito po at kung ilang buwan na siyang buntis. Narito po si Rose Ann Garcia. Pasok! Rose, ilang buwan ka ng buntis? 4 po. 4. Rose, diretsahang tanong. Rose, diretsahang tanong. Mahal mo ba si Jonicio? Mahal ko rin po. Mahal mo si Jonicio? Mahal mo! O bakit mo siya niloko? Sinungaling ka! Sinungaling! Hindi po sinasadya eh. Hindi mo sinasadya. Sinasadya! Nakakulong siya eh. Sa kanya po ako lumalapit eh. Ng mga ano. Porkit ako At Ate Rose, kung mahal mo ang isang tao at alam mong nasa kulungan siya, hindi mo gagawing lokohin siya. Ilang taon na ang anak mo kay Jonicio? 10 months po. 10 months. 10 months tapos buntis ka pa? Ral! Diretsa ang tanong, Rose, si Jonicio ba ang ama nun? Hindi po. Ha? Wala naman ang tatay niyan! Sa sinong ama nun? Siya rin po. Ano talaga? Bakit mo sinabing si Jonicio ang ama na alam mong si Bordek pa rin pala ang ama ng unang anak mo? Kasi naawa rin po ako sa kanya eh. Kasi may pinagsamahan po kami. Pinaniwala mo siya sa isang kasinungalingan? Bordek, alam mong ikaw ang ama nun? Hindi po, ngayon ko lang po nalaman yun. So, ibig sabihin, ang tagal mo na lang may ginagawa? So, ibig sabihin, bago pa nakulong si Jonicio, may relasyon na kayo ni Bordek. Rose, Kasi, hindi ka ba naiisip yung epekto at resulta ng ginagawa ninyo? Yun nga po sabi ng nanay tatay ko eh. Pabayaan ko na lang daw yung dalawang yan eh. Kaya nga, so wag mo nang aksayahin ang buhay mo sa kanila. dahil na sila At ngayon nalaman na natin bawat panig at nagulat tayong lahat sa naging revelasyon na ito ni Ate Rose na hindi ko kinaya. Abi, kinaya ba ng mga sausawero at sausawera? Dahil photo hands na! Pula ba tayo o puti? Go! Nakutsyang! Hindi ako nagulat kung bakit wala tayong nakikitang pula. Abay, talagang naiintindihan na natin ngayon kung ano talaga ang kabuuan ng kwentong ito. Yun nga lang, nasabi natin, si Kuya Jonicio, kumbaga ay malaya na sa pananagutan, sa bata at sa kanyang dating kinakasama. Ang siguro iisipin na lang natin ngayon ay ang kalagayan ni Edna. Ate Rose, gusto ko lang malaman, ano ba ang pag-ibig para sa'yo? Kasi baka naguguluhan kayo ni George kung ano ang pag-ibig para sa inyo. Kasi itong pangalawang anak ninyo sa kwento ni George, nabuo ito dahil sa lasing kayo? May pagmamahal ba yon, Rose, o wala? Ha? Meron din po. Meron din. Sabay kayo halos nagbuntis ni Edna, Rose. Dinamay kayo nandito kasi. So tatanungin kita, George, nasaan ang pagmamahal mo? Nasaan ang pagmamahal mo? Kay Rose? O kay Edna ba? Si Rose po. Nagpapalik ka nga lang. Hindi ka kasi marunong makinig. Hindi ka
kang makinig. Yung nag-aasikaso sa akin minsan eh. Pagka may trabaho po ako eh. Siya, hindi naman po niya ako iniintindi eh. Alam mo naman kasi isip bata pa yung anak ko, bata pa eh. Oh. Marami na po ang labis na nasaktan sa isyong ito at nais po ng face-to-face na ito po ay maayos. Kaya naman po nararapat lang na sila po ay upuan at makausap kasama ng ating pong trio tagabayo. Yun ang kinagagalit ko sa kanilang dalawa, sumasama ang loob ko. Kasi alam niya na ganyan na ang sitwasyon, pinatulak pa. Sabi ko, hiwalayan ako kung pwede. Eh, wala, buntis na rin. Oh. Sinong naunang naging nakarelasyon mo? Si Junicio o ito? Siya? Si Junicio. Sa habang kayo, hindi pa siya nakukulong, meron na kayong relasyon. Meron pang mensaheng nais ipabaon sa inyo ang ating trio tagapayo, kaya't sana'y pakinggan niyo sila mabuti. Unahin ko po si Attorney Acosta. Alam mo, Junicio, kaninang kami nakikinig ng inyong mga kasaysayan, tinititigan kita ng mabuti. No? Yung naging karanasan mo sa loob, sana huwag mo nang uling maranasan yon. Yung nangyari sa inyo, ng iyong kapatid, alam kong masakit, ngunit bigyan mo pa rin ng puwang ang iyong puso ng pagpapatawad. Hindi ko sinasabing ngayon, ngunit sadako pa ron, pag-aralan mo. Upang sa ganon, manatili pa rin yung inyong pagiging relasyon na magkadugo, magkapatid, at kinakailangan nga magpatawaran at magibigan. Sa kalagayan naman ni George, 3 taon ang nakasalalay sa iyong, sabi nga'y balikat upang suportahan. Yung panganay mong anak kay Rose Ann, at yung pangalawa ngayon na sa kanyang sinapupunan, at gayon din yung iluluwal nitong si Edna. Pero higit sa lahat, kilalanin mo yung pagkukulang mo sapagkat yan ang unang baitang upang ikaw ay makapagbagong buhay. Yun lamang. Una-una po, dapat lang na makita nyo na lahat tayo dito may responsibilidad bilang isang mabuting tao. Kaya dapat, Junicio, umpisahan mo na may ayos din ang buhay mo. Kung ito man ay nagulo, may kakayahan ka para ayusin. Dahil unang-una, pag nakapagtrabaho ka, nagsumikap ka, meron talagang babaeng nakalaan para sa'yo. At naman, itong si Edna, sabi niya, ayoko na pong mag-aral. Bakit ka titigil sa pag-aaral pagkatapos mong manganak? Unang-una, pag nag-aral ka, doon mo ipapakita sa iyong anak na responsable kang ina. Meron kang gustong kahinatnan doon sa isisilang mong bata. Pangalawa, hindi lang ito para sa kanya, para rin sa iyo, para rin sa iyong ina. Alam mo, yung nanay mo, bilib ako dahil kasi structured na siya, planado na kung anong gusto niya mangyari. Siguro ito na ang pagkakataon na kung sinuway mo man ang iyong magulang noon, sundin mo siya ngayon kasi para sa kabutihan, hindi lang para sa iyo, para rin sa iyong anak. Yun lang po. George at Rose Ann, masakit ang ginawa nyo kay Junicio. Napakasakit yon. Ang tawag po natin nun, pang-aahas. At alam natin, ang ahas po sa Biblia at kasulatan ay palagi nating tinutukoy sa demonyo. Pang-aahas ay yung manunukso. Ikaw, Rose Ann, nilinlang mo si Junicio. Pinaniwala mo na mahal mo siya at yung una mong anak ay sa kanya. Ayun pala'y alam mo na kay George pala yun. At ikaw naman, George, alam mong kinakasama ng kapatid mo itong si Rose Ann, pero binaliwala mo at hindi